Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. China na inggit, nagsagawa din ng Air and Sea Patrol sa Baho de Masinloc at bumuntot sa Joint Patrol ng Pilipinas kasama ang allies. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Habang nagsasagawa naman ng Joint Maritime Patrols ang Pilipinas kasama ang 4 na ibang pangbansa noong Sabado, inanunsyo din ng China na nagsagawa ito ng naval drill malapit sa Scarborough Shoal sa kaparehong araw. Ayon sa Southern Theater Command ng China, inorganisa nito ang kanilang naval at air forces para magsagawa ng routine reconnaissance, early warning at sea air patrol exercises malapit sa naturang shoal. Inakusahan din ito ang ilan umanong individual external countries na nagpapalala umano ng tensyon sa disputed waters na lumilikha ng instability sa rehiyon. Nananatili daw umanong nakataas ang alerto ng kanilang tropa para depensahan daw ang soberanya at maritime rights ng kanilang bansa at committed sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa disputed waters. Kahit ang China naman ang nagdulot ng gulo sa West Philippine Sea, matatandaan kasi na 4 na malalakas na bansa ang sumama sa Pilipinas sa paglalayag sa West Philippine Sea, at nagpadala ang mga ito ng kanya-kanyang barkong pandigma para sa nasabing petrolya, habang ang China naman ay tanging mag-isa lamang na nagsagawa ng sea at air patrol sa pinag-aagawang karagatan, dahil walang naniniwala at gustong tumulong sa China sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. He mentioned that China is also holding their own military naval drills in waters near Philippine exclusive waters. Is their military drills, which is simultaneously happening, very near to where we are currently holding these multinational activities? As of now, Rika, I don't have the exact details as to the location of the drills, but nobody is holding back them performing these drills in international waters. In our case, we are holding ours in the exclusive economic zone of the Philippines. Kinumpirma naman agad ng Armed Forces of the Philippines na binuntutan ng Navy ng China ang ginanap na joint sea and air activities sa pagitan ng Pilipinas, Australia, Japan, at New Zealand sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, na monitor ng AFP ang mga Chinese vessels malapit sa vicinity ng exercise, subalit ang multilateral exercise ay nagpatuloy na walang nangyaring panghaharang. Nagbigay naman ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usaping hamon na kinakaharap ng Pilipinas lalo na sa West Philippine Sea. In the past 63 years, the PhilConsa has remained the steadfast, vigilant, and uncompromising guardian of our democracy and of our nation. Despite global uncertainties and geopolitical tensions, the Philippines has remained a bastion of resilience, peace, and stability. Our response has been neither passive nor reactionary, but forward-looking. Closer to home, rising maritime tensions in the West Philippine Sea have raised fears of greater conflict. Yet we continue to assert our sovereignty and jurisdiction to protect the integrity of our national territory. We continue to engage in regular consultations and dialogue with all parties to manage that situation in the West Philippine Sea, while developing more avenues for communication and cooperation. Congress is also working on the passage of several pieces of legislation, including the Maritime Zones Bill, and this clarifies the geographical extent of our maritime domain, and the Archipelagic Sea Lanes, or ASL Bill, that seeks to establish ASLs in our archipelagic waters and in the adjacent territorial sea. Hinimok ng Ministro ng Pambansang Depensa ng China noong Huwebes ang Japan na huwag makiayon sa mga plano ng US na mag-deploy ng mga intermediate-range missile sa rehiyon ng Asia-Pacific, na binabanggit ang mga panganib sa seguridad sa rehiyon. Ang babala ay ibinigay ni Guangzhang Xiaogang, ang tagapagsalita ng Ministry ng Depensa ng China. Nagbabala si Zhang na ang ganitong deployment ay magpapalala sa trend patungo sa isang arms race sa rehiyon ng Asia-Pacific, na magdulot ng matinding banta sa panrehiyong seguridad at nakakagambala sa global strategic balance and stability. Hinimok ng China ang US na ihinto ang mga aksyon na nagpapataas ng tensyon at binalaan ng Japan na huwag tanggapin ang mga planong militar ng US. Ngunit alam naman ng lahat at ng buong mundo na ang China ang nagdadala ng gulo sa Asia-Pacific region, lalo na sa Indo-Pacific, dahil sa mga aksyon at iligal na claim nila sa West Philippine Sea. 我们密切关注有关动向。
美国在亚太地区部署中导，将加剧军备竞赛势头，严重威胁地区国家安全，严重破坏全球战略平衡与稳定。中方对此坚决反对。亚太需要的是和平与繁荣，不是对抗与冲突。我们敦促美方停止这一危险的举动，停止制造地区紧张局势，同时正告日方务必谨慎行事，不要引狼入室，迎合美方，否则只会将自身推向险境。中方将根据形势发展和自身需要，予以坚决有力应对。Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.